tingnan po natin anong pagkakaiba ng Kingdom of Heaven. Tandaan po ninyo, mahalagang mahalaga na ang inyong pong Bible ay King James Bible. Pangalawa, mahalagang mahalaga na maintindihan po natin ang right division. Sapagkat pag napagsama po natin at nainisip po natin na isa lamang po ang Kingdom of Heaven and Kingdom of God, nako, sa ibang aspeto ay nag-iisa nga po sila. Kasi nababanggit po ang parehong reference at pareho pong senaryo, mga kapatid, or events sa gospel o sa synoptic gospels. Nabanggit sa Matthew ang Kingdom of Heaven. Nabanggit sa Mark ang Kingdom of God. So, same event, same story. Simultaneously nagagamit itong Kingdom of Heaven and Kingdom of God. Pero, lilinawin po natin, ang daming komentary na nabasa ko, okay? Na parehas lamang po ang Kingdom of Heaven at Kingdom of God. Hindi, mga kapatid. Hindi. Tingnan po natin. Look at this. The Kingdom of God has two realms. Physical and spiritual. The Kingdom of Heaven is the physical aspect of the Kingdom of God. It is the heavenly kingdom to be established on earth by the children of the kingdom. Sino nga po yung children of the kingdom? Jews. So, ang kingdom of heaven pala is the physical aspect of the kingdom of God. Okay? So, ang kingdom of heaven ay nasa ilalim ng kingdom of God. So, tignan po natin ang pagkakaiba. So, merong spiritual and physical realm ang kingdom of God. So, look at this. Kingdom of God. Nasinin po ninyo. Kingdom of God. So, may dalawang bilog. Ito yung physical realm or earthly kingdom. The kingdom of heaven is a physical, material kingdom. In the kingdom of heaven, God rules over people, nations, and languages in the earth. Okay? Ang spiritual realm naman po ng kingdom of God ay heavenly kingdom. Ano ito? Intangible, invisible kingdom. Its workings cannot be observed with human eyes because it is like God, who is a spirit. It is God ruling from within the believer, where the Holy Ghost dwells. Yan po ang kingdom of God. Dalawa po siya. Physical and spiritual. I hope na ito po ay nagiging malinaw sa bawat isa, mga kapatid. So, i-differentiate natin ng konti. Kingdom of God, physical and spiritual realm. Okay? Matthew chapter 6 verse 10, Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Ito po ang bahagi ng Lord's Prayer. At ang kausap niya po dito ay ang mga Hudyo. At ang gustong ituro ni Kristo na ipapanalangin ng mga Hudyo ay ang kaharian ng Diyos ay bumaba sa lupa. Eh, kailan ho ba magaganap yan? Di ho ba sa millennial kingdom? Kaya ho, ang kingdom of heaven, ito po ay kingdom of God na maitatag sa ibabaw ng lupa. Para malinaw po sa ating lahat at hindi po tayo nalilito. How about the spiritual realm of the kingdom of God? Anong sabi ni Paul? Romans 14:17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. So, spiritual realm ito. Kingdom of God ang banggit, mga kapatid. Daniel chapter 7 verses 13 to 14, the Bible says, And there was given him dominion and glory and a kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Propesiya ito tungkol sa paghahari ni Kristo ng 1,000 taon sa ibabaw ng lupa. Yan po yung millennial kingdom. Okay? How about the kingdom of God once again?
Luke chapter 17, 20 and 21, and when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation, neither shall they say, lo here, or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Ito po mga kapatid, ito kasing mga Hudyo, laging hinahanap nila, yung kingdom of God should come. So, ang tumutukoy mga kapatid, ang nasa isip ng mga Hudyo ay yung physical kingdom. Pero alam niyo po mga kapatid, ang prerequisite, ang requirements para makuha po nila o sila'y makasama doon po sa kingdom of heaven o doon po mga kapatid sa millennial kingdom, kinakailangan mo ng mauna yung kingdom of God na spiritual. Ma-born again, ma-reborn muna sila spiritually before sila makapasok sa millennial kingdom. Yan po ang order, mga kapatid. Kaya nabanggit ni Jesus Christ, lagi na lang ang hinahanap ninyo ay yung kingdom of God should come. Yun yung millennial kingdom. Okay? The kingdom of God cometh not with observation. Sabi ni Jesus Christ. Ibig sabihin mga kapatid, ang gustong ipakilala at ang gustong unahin ni Jesus Christ na maintindihan ng mga Hudyo ay kung papaano magkaroon ng relationship o papaano ma-born again. Kasi kung hindi sila ma-born again, hindi sila papasok sa millennial kingdom. Okay? Physical realm. Anong sabi dito sa Psalm 72 verse 11? Yea, all kings shall fall down before him, all nations shall serve him. Propesya na naman tungkol kay Jesus Christ. How about spiritual realm? 1 Corinthians chapter 15 verse 50, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit in corruption. So, nababanggit po, pag atin pong lubos na uunawain ang kingdom of God, minsan tumutukoy sa physical, minsan ang kingdom of God ay tumutukoy sa spiritual. So titignan po natin ang context para maunawaan po natin kung ano po ba ang tinutukoy. Kapag ang tinutukoy mga kapatid na inabanggit ang salitang kingdom of God at ito po ay physical, ito po ay tangible, ito ay tumutukoy sa earthly kingdom. Okay? Zechariah chapter 9 verse 9 to 10. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. And his dominion shall be from sea even to sea, and from the river even to the ends of the earth. See? Yan po yung prayer na tinuro ni Jesus Christ sa mga disciples, sa mga Hudyo. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. I hope na nagiging malinaw po sa ating lahat, mga minamahal. Ituloy po natin. Acts chapter 28 verse 30 to 31, the Bible says, and Paul dwelt 2 whole years in his own hard house and received all that came in unto him, preaching the kingdom of God. So, ang pinipreach po ni Jesus Christ dito ay ang spiritual kingdom. Hindi po ang physical kingdom. Okay? So again, hindi magkapareho ang kingdom of God, okay, and kingdom of heaven. O sabihin po natin, hindi pareho ang physical kingdom at saka ang spiritual kingdom. Pero pareho po silang nasa ilalim ng kingdom of God. Okay? Let's continue. Matthew chapter 3 verses 1 and 2. Bigyan pa po natin ng diin na ang ipinapangaral po ng mga mananampalataya doon sa panahon ni Kristo na hindi pa siya namamatay ay physical kingdom. Matthew chapter 3 verses 1 and 2, si John the Baptist. In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Tandaan po natin, sabi ni Jesus Christ, ang kingdom of God ay nasa puso ng mananampalataya. Pero bakit itong kingdom of heaven na ito is paparating pa lang? Dahil ito'y physical. Ito po ay millennial kingdom. Si Jesus Christ ay nag-preach din ng parehong mensahe.
Ang sabi niya, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Pareho, mga kapatid, ang preaching ni John the Baptist, ni Jesus Christ, at ang 12 disciples sa Matthew chapter 10 verse 7, the Bible says, and as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. So pare-pareho po ang preaching ni Jesus Christ, ni John the Baptist, at ang 12 disciples during his earthly ministry. Nung si Kristo po'y bumangon mula sa mga patay, at bago siya umakyat sa kalangitan, sa palibasa po'y mga Hudyo, ang mga disipulo, tinanong po nila uli. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? See? Maliwanag na ang anticipation, ang expectation, mga kapatid, ng mga Hudyo ay physical kingdom, and that is the kingdom of heaven. And the kingdom of heaven is the millennial kingdom. Romans chapter 8 verse 8, Romans chapter 15 verse 8, the Bible says, now I say that Jesus Christ was a minister. Was a minister? Ano ibig sabihin niya? Tapos na. Was a minister of the circumcision. Sino po ang circumcision? Mga Hudyo. So, ang tinutukoy dito, yung panahon na ni Kristo nang siya po hindi pa napapako sa krus. Ano po talaga ang specific mission ni Jesus Christ nung siya po ay naroon pa sa kanyang mga kababayan. Noon po, nung hindi pa siya namamatay, ang sabi ng Bible, now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God to confirm the promises made unto the fathers. So, gusto ko maintindihan nating lahat na sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo nung siya hindi pa ho namamatay, hindi po siya nag-i-establish noon, panahon na yon, ng anumang denominasyon. Hindi po siya nag-i-establish ng Baptist Church, ng Methodist Church, ng Evangelical Church. No. Ang ini-establish niya, mga kapatid, ang kinukonfirm niya ay yung mga promises noong una sa mga patriarchs, sa mga fathers. Kaya po, ang panahon ng si Kristo'y nasa ibabaw pa ng lupa nung hindi pa siya namamatay, mga kapatid, lahat pong yun ay may kinalaman sa Davidic Covenant. Okay? Wala po yung kinalaman sa pagtatayo ng Baptist Church. Kagaya ng tinuturo ng iba na si Kristo daw po ay Baptist.